Ngayon, isi-share ko sa inyo yung lahat ng features netong Service Business System. So, nandito yung Smart Paste, Invoice Archiving, Google Calendar Sync, Inventory Tracker, Expense Tracking, Monthly Summary, Dashboard, tapos yung kahit anong currency. Ngayon, iisa-isahin natin. Dito tayo magsa-start sa Invoice Template. Lahat naman siguro tayo gumagawa ng quotation para sa mga clients natin, lalo sa mga corporate clients. Kaya ako ginawa tong invoice template kasi kami mismo nagsa-struggle dito kasi masyadong maraming oras yung tinitake para lang makagawa ng isang quotation. Highly customizable naman to. Ito na mismo yung template nyo. Tapos pwede mong baguhin yung trade name, pwede mong ilagay lahat ng details mo dito including yung TIN, address, contact details, email. Tapos, pwede ka rin maglagay ng logo mo dito. Kailangan mo lang i-click to, insert image in cell. Then, hanapin mo lang yung logo mo. Sample lang to. Lalagay ko tong logo na to. So, ito na yung magiging itsura ng invoice template mo. Para mas mapadali yung trabaho, lahat naman siguro tayo nagbibigay ng form sa client gaya neto. Tapos ilalagay na lang nila lahat ng details nila kasama yung mga kailangan nilang service para sa business mo. Sa amin, tables and chairs business kami, kaya ilalagay ko to. Pero meron akong example dito. Photo booth package, Vios 24 hours, tsaka catering package. Ilalagay ko lang to as example para lang mapakita sa inyo na kahit anong service-based business, pwede to. So, kunyari, mag-include din sila ng ganitong package. Gagawin ko, kakopy ko lang to lahat. Ipipaste ko dito sa box na to. Tapos, pindutin ko tong Smart Paste. Ang mangyayari dito, lahat ng details galing sa Google Form or Facebook chat, imbis na mano-mano mong ilagay dito sa template mo, automatic na mag-fill in yung details dahil dito sa feature na to. So, click ko lang to. Nga pala, gumagamit ako ng AI dito para sa mas accurate na pag-recognize ng lahat ng details. Pero by default, meron naman siyang built-in na normal na smart paste. Pwede mo pa rin naman gamitin yun. Pag lumabas tong prompt na to, pwede ka mag-retry. Pero kung busy talaga yung AI, dahil free lang naman to, pwede mong iselect yung no. Tapos, ayan, na-recognize niya na. Lahat ng details na nilagay natin dito kanina, nandyan yung name, contact number, event date, kahit yung ingress and egress time, na-recognize niya ng tama. Tapos, lahat din ng details na nandito, na-recognize niya rin ng tama. Hindi mo na kailangan magmano-manong type kasi sobrang daming oras yung nakukuha niyan sa'yo. So, dahil sa tool na to, mas madali na yung trabaho. Ang kailangan na lang gawin, i-double check kung tama ba. So, 100 chairs with cover, nandito yung chairs, nandito yung cover. Sa table, hindi niya na-recognize yung table cover. So, gagawin ko lang, mag-add lang ako ng row. Tapos, lalagay ko dito yung cover for 6 feet table. Ima-match ko lang yung quantity. Tapos, automatic na mag-compute yan. Pag hin-highlight ko, 25,200, 25,200. Lalagay na lang ako ng setup fee, lalagay ako ng delivery charge, or pwede rin ako magbigay ng discount. Kung ano yung mga nilagay natin dito sa setup tab, kasama yung description, automatic niya rin mare-recognize dito. So, nandyan yung photo booth package, nandyan yung Vios, nandyan yung catering package. Tsaka, automatic na rin magko-compute yan. Tapos, ayan na. Meron na akong formal quotation. Pwede ko tong i-screenshot tapos i-submit sa client. Pero kung nagre-request naman yung client na sa email niya i-send, pwede mo tong i-highlight lahat. Press lang yung Control P. Piliin mo lang tong selected cells. Save as PDF. Yan, may formal quotation ka na. Pwede mong i-clear pagtapos mo para ready siya sa susunod na quotation. Kung sakali man na aksidente mong ma-delete tong formula, gagawin mo lang restore formulas. Hindi niya i-delete lahat ng details na nandyan. Maayos lang lahat ng formula pati drop down by default. Pero kung sakali merong special request yung client na wala dito sa choices mo, ang ginagawa ko dyan, kakopy ko lang tong empty na cell, tapos paste ko dito, pwede ko nang i-type. Tapos pwede kong i-type yung quantity, pwede kong i-type yung presyo na customize. Tapos yan, automatic pa rin naman siya mako-compute. Okay na tayo sa smart paste, sa add row, delete row, clear, tsaka restore formulas. Dito naman tayo sa archive. Kaya ako ginawa tong archive kasi majority naman ng clients natin nagpapa-quote pero hindi rin naman same day nagko-confirm ng bookings. So napaka-importante na ma-save lahat ng details. Ang madalas kasi talaga nangyayari, magpapagawa sila ng quotation, then after a week, after a month, tsaka sila babalik, ipapa-edit, or dun lang sila magko-confirm. So ang gagawin lang natin,
every time nagagawa tayo ng quotation, i-archive lang natin. I-click mo lang yung no para hindi niya i-clear yung invoice or yung template. Pero pwede ring yes para ma-clear niya lahat. Tapos ang gagawin niyan, lahat ng details na nandito, mapupunta dito sa archive. For example, after a week, bumalik yung client. Kailangan niyang ipabago yung quotation. Either ipabago yung address, ipabago yung date, or ipabago yung quantity na mga gamit na or service na i-rent sa'yo. I-click mo lang tong view. Tapos automatic magge-generate yung preview. Itong preview, ito mismo yung ginawa nating quotation kanina. So hindi mo na kailangan manual na mag-type, di ba? So hindi na kailangan na manual pa rin yung pagta-type. Ang gagawin mo na lang, i-edit mo yung quantity, edit mo yung address, edit mo yung date, or kung ano man yung request ng client mo. So pwede mong i-copy to lahat, i-paste mo dito, tapos archive mo lang ulit. Delete mo lang to kasi nag-auto-generate to. Tapos archive mo lang ulit. Mapupunta na naman siya sa archive tab. So, ito na yung pinaka-updated. Once na mag-confirm naman yung client, pwede mong i-click tong push to booking. So, dalawa lang yung box na i-click mo dyan, yung view or yung push to booking. Pag kinlik ko to, itong mismong event na to ni Juan de la Cruz, mapupunta na siya dito sa booking details. So, ang nangyari, from invoice template, napunta siya sa archive. Galing sa archive, pag nag-confirm na yung client, i-click ko lang tong box na to tapos lahat ng details mapupunta na dito sa booking details. Dito naman sa booking details, lahat ng confirmed bookings mo dito na mapupunta. Pwede mo nang ilagay lahat ng details dito. Nandito yung agent name or kung sino yung nakapag-close nung booking. Andito yung source, kung saan nyo ba nakuha yung client, Viber ba, email, Facebook page. Andito rin yung payment method kung saan siya nagbayad. Andito din yung payment status, kung pending pa ba yung payment, kung nagbayad na ba, kung fully paid na ba, or tapos na yung event. Tapos monitoring kung delivered na or returned na yung gamit. Dito, ang nangyari kasi dyan, lahat ng details pinaglalagay niya dito sa mga columns na to. Tapos, ito na yung pinaka-summary. Pwede mong i-copy to, tapos i-paste mo na lang doon sa group chat nyo ng team mo para madali nilang malaman kung ano yung details doon sa client na yun. Lahat kayo nakatitig na lang sa isang sheet, mas madali yung communication, tapos may iwasan yung pagkakamali at maiwasang may makalimutan doon sa booking ng clients. So, pwede ka rin maglagay ng iba pang notes dito. Bring receipt, tapos bring extra covers. Makikita mo rin yan lahat magre-reflect dito. Pag okay na, ang next na feature naman na i-discuss ko sa inyo is itong booking details. At tingin ko, ito rin yung pinaka-importante para sa ating lahat. So once na nandito na, gusto natin na makita siya sa Google Calendar. Ang kailangan ko lang gawin dyan, mag-scroll lang ako dito sa pinaka-kanan, makikita ko tong Ready to Sync Calendar. I-click ko lang to, tapos automatic na rin yan magsisync. So titignan natin yung April 19. Ito na siya, si Juan de la Cruz. Kung ano man yung nakalagay dito, makikita mo na siya dito sa Google Calendar. So yung buong team mo pwedeng magkaroon ng access dito. Tapos, ito na lang yung pwede nalang makita. Mas madali kayong makakapagplano. Mas madali yung communication. Tapos, hindi ka na mapapagod kakapaulit-ulit ng pag-type. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo kung gaano karaming oras yung nasa-save sa ganitong features. Pero ito kasi mismo yung problema ko sa negosyo ko. Napansin ko na masyadong repetitive yung mga ginagawa. Kaya naisip ko na i-automate lahat. So galing sa form ng client, ilalagay ko sa invoice template. Isang click lang meron ng quotation. Tapos isang click lang din mapupunta na siya sa archive. Masasave ko na lahat ng quotation ng ginawa ko. Tapos galing sa archive, isang click lang ulit, mapupunta na siya dito sa booking details. Then galing dito sa booking details, hindi ko na kailangan na magmano-manong pag-input dito sa Google Calendar. Isang click lang ulit, automatic na siya magsisync dito. Meron pa pala ako ipapakita sa inyo. Itong booking details, lahat to pwede nyong i-edit. Huwag nyo lang masyadong galawin tong grand total expenses. Itong total price, delivery fee, setup fee, hanggang discounts, pwede nyong galawin yan. Pero dito, huwag nyo nang galawin kasi naka-formula na yan. So, kung sakaling nagpapadagdag yung client, pwede nyong i-edit dito. Gagawin natin 200 shares. Pwede mong dagdagan yung total price. Gawin natin 33,000. Kung gusto nyo maglagay ng extra details dito, pwede nyo ring ilagay dyan. Pero, mapapansin nyo, hindi yan agad-agad magre-reflect dito. Kailangan nyong gawin, once na ma-edit nyo na lahat ng kailangan nyong i-edit, i-click mo lang ulit to, tapos automatic na yan mag-update.
Yan, nandito na yung extra details, naging 200 na yung chairs. Ganun mag-edit sa Google Calendar. So yun, sobrang daming oras yung na-save dahil sa automation. Mas madami tayong oras na pwedeng gamitin para mas mapalaki yung negosyo natin. Gaya ng marketing or pakikipag-usap sa client or magpahinga lang. So, napakita ko na sa inyo yung Smart Pace, napakita ko na rin yung invoice archiving, pati yung Google Calendar Sync. Ang next naman na ipapakita ko sa inyo itong inventory tracker tsaka itong expense tracking. So, dito sa pinakita ko, kaya nating i-track lahat ng income, yung total price, mobilization fee, setup fee, and discounts. Ngayon, makikita din natin yan dito sa summary. Ngayon, paano naman natin itatrack yung expenses natin? So again, meron na naman tayong automation dito. At dito natin magagamit tong event ID. Kada event ID kasi nakakabit yan sa client natin. So kunyari, sa April 19 booking natin, si Juan de la Cruz ERH 001. Ngayon, tuwing meron akong expense kay Juan de la Cruz, pwede ko siyang i-type dito ng manual. Or, pwede ko siyang i-type dito sa yellow box. Automatic niya na rin ma-fill yung lahat ng details dito. O nga pala, dito mo rin may utilize tong expenses category. Lahat tayo sa service-based business, iba-iba yung expenses. So, pwede mo tong i-utilize para makategorize yung expenses nyo. Tapos, ito yung mga keywords na madalas na ginagamit namin. So, bibigyan ko kayo ng example. Kunyari, sa event ni Juan de la Cruz or sa ERH 001, tatype ko lang yan dito. Gumastos ako ng gas for 1,000 pesos. Pasahod ako ng 1,000 pesos para kay Ben. Pasahod ulit ako ng 1,000 pesos para kay Mark. Pasahod ulit ako ng 1,000 pesos para kay Tan. So, kunyari, ito lahat ng expenses ko. Imbes na i-type ko yan lahat kasama yung date, details, category, quantity, price, ilalag ko na lang yung expenses. Tapos, again, automatic na naman na ilalagay niya lahat ng details dito. So, ito yung mga tinype ko, tapos ito yung category. Kaya siya napunta sa labor kasi dito sa setup tab, yung salary nandito sa labor. Highly customizable to, depende sa business mo. Pwede kang maglagay ng sarili mong category, pwede mong ilagay yung lahat ng possible keywords para ma-recognize niya kung anong category ba siya. So, nalag na to dito, pwede kang maglagay ng notes, pwede mong ayusin tong details. Tapos, by default, kung kailan mo siya in-input, which is ngayon, April 29, yung date, dun din siya malalagay. Pag pumunta tayo dito sa booking details, makikita natin yung total expenses dito. Tapos, andito rin yung breakdown per category. So, sa booking na to, ito yung total na binayad ng client sa atin. Ito yung total na expenses, ito yung breakdown na expenses, and ito naman yung net profit. So, madali nating makakompute, di ba? Madali nating makikita. Tapos, syempre, magre-reflect din yan dito sa summary natin. Magre-reflect siya sa monthly expenses, tapos meron ding breakdown per category. Madali nating malaman kung saan ba tayo pinaka-gumagastos. Kasi meron ding summary per category. Again, kung ano yung nilagay natin dito. Kung sakali man na gusto mong bawasan or dagdagan or kung gusto mong i-edit tong details or keywords or yung category, ilagay mo muna lahat ng details dito. Once na okay na, punta ka lang dito sa Business Manager, expenses, tapos setup, expense breakdown. Automatic na yan, maayos tong summary. Ma-update na din kung paano siya mag-categorize or mag-recognize ng mga expenses mo. Papakita ko naman kung ano ba yung gamit netong inventory tab. Useful to para sa kagaya kong business na nagpaparenta ng mga gamit. Pwede rin to sa mga car rental business, gown rental business, or kahit anong nagpapahiram ng mga gamit. Mas madali ko na lang kasing malalaman kung ilan na lang ba yung available kong chairs, tables, or covers kapag meron akong client na gusto mag-inquire. So, bibigyan ko kayo ng example. Kunyari, dito sa booking na to, na-deliver na ng mga tao ko. Kailangan ko na lang gawin, i-mark ko to as delivered. Tapos, automatic yan mag-a-update dito sa inventory tab. Magma-minus 100. Makikita mo kung ano yung total units. Makikita mo kung ilan yung total units na book. Tapos, kung ilan na lang yung remaining. Sa case nito, inedit ko kasi ginawa kong 200 yung monoblock kaya nag-negative 100 siya. So, automatic din na mamumula yung mga gamit na hindi na available. Kasi ibig sabihin, na-deliver mo na siya sa client. Tapos, kung mapapansin nyo dito sa booking details, pag in-update ko tong Google Calendar, madali mo na ding mamomonitor kung ano na yung mga clients or kung ano na yung mga bookings na na-deliver mo na. Tapos, pag tapos naman na yung booking, i-mark mo lang to as returned. Update mo lang to ulit. Automatic naman siya ma-update. Tapos, makikita mo dito sa calendar na done. Ibig sabihin, tapos na yung booking,
na ibalik na sa'yo yung mga gamit. Ngayon, pag tinignan mo sa inventory, mare-refresh na ulit. Ito na ulit yung mga available na gamit mo para maiparenta. So dito, mas madali mong makikita kung ilan na lang ba yung gamit na pwede mong iparenta. Kung sakali naman na nag-inventory ka at nawalan ka ng gamit, ilagay mo lang tong mga details na to. Ilagay mo as lost. Ilagay mo as negative 1. Automatic na rin yan mamumula, magsisignify na nawalan or nasiraan ka ng gamit. Mababawas na rin yan dito. Makikita mo rin yung summary ng lost, missing, or damaged items mo. Para updated ka at hindi ka magugulat na kulang na pala yung mga gamit mo. Madali mo ring matatrack dito lahat kasi recorded naman na. So, na-discuss ko na sa inyo yung lahat ng features simula booking details, inventory, expenses, invoice template, archive at preview. Ang last naman, itong receipts. Simple lang naman tong receipts. Ginawa ko lang to para madali nating matatrack yung lahat ng details ng client. Nandito yung receipt number, nandito yung name, PIN, date, address, amount. Ginawa ko lang tong tracker na to kasi may mga clients na nagwi-withhold ng tax. Para lang meron tayong tracking kung ano ba yung mga may 2307 na pwede nating isubmit sa mga accountant. Ito yung lahat ng features na discuss ko na lahat at sana makatulong sa mga negosyo nyo. Again, from 1,999, ginawa ko lang munang 1,699 para masilip nyo. Tapos, kung meron man kayong suggestions na tingin nyo mas magpapaganda dito or meron kayong repetitive na task na gusto nyong ipaayos sa akin, message nyo lang ako sa kahit anong social media page ko. Tapos, tingnan natin. Baka mas ma-improve natin tong service business system.